Mukhang pinutol na nila yung part na sinabi niya yung isa nga eh. Mas lalo na yung isa, di ba? Parang pinutol nila. Bakit ganun? Same lang naman ang pinagkuhanan ko neto ah. Ay! Pinatanggal nyo ah. Ganito yun, sabi ko nga kanina ito pala yun. Sabi ko kanina kung hindi naman ako tumakbong vice president, Okay. mayor ako, hahabulin pa rin ako Okay, ito pala yun. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun kung hindi ako Okay. tumakbong vice president, hindi siya ang president, so likely yung isa ang president. Lalo na yun, kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... Ayun! Mga kababayan, sabi niya, hindi ko nga alam kung sino mananalo nun eh. Kung siya magiging presidente. Di mas lalo na yung isa. Dahil hahabulin talaga ako nun. Diba? She's talking about Leni Robredo. So ayaw niya maging partner si Leni. Ayaw niyang manalo si Leni Robredo. Kaya mga kababayan, napilitan siyang tumandem kay PBBM. Kasi hahabulin daw siya ni Leni eh. Diba? Magsagupa sila mga kababayan. Pero alam na natin kung sino mananalo. Diba? Mas mananalo si Leni Robredo kaysa dito kay Itok-Itok. Anak ka ng... tapos sabi niya ganon, nagsisisi siya na itong mga Kingdom of Jesus the Devil, mali, repeat. Itong member ng Kingdom of the Devil ay sinabihan daw niya na iboto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, bakit Sara Duterte may bilang ka ba? Yun ang tanong. Kasi nung panahon ng eleksyon, nandun ako palagi. Kahit saan sila magpunta. So therefore, alam ko yung mga nangyayari. Sara Duterte, tingnan mo. Ito ang pagmasdan mo, Sara. Nung panahon ng eleksyon, may nag-green ba? May nag-green ba? Wala akong nakikita nag-green, puro pula. May nag-green ba? Puro pula. Walang green. Sara Duterte, puro pula. So wala kang bilang. 'Di ba? Wala kang bilang. Kaya nga sabi ko sabi mo, nagsisisi ka dahil ikinampanya mo si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit? May bilang ka ba? Wala kang bilang, Sara Duterte. Sa totoo lang, kaya naging 32 million iyong boto dahil lahat ng loyalista na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos, that is 31 million, lahat yan binoto ka. Kasi hindi sila sa laula, hindi sila sa lawahan. Pero yung bumoto sa'yo na mga solid Duterte daw, sila lang, ikaw lang ang binoto. Hindi nila binoto si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang totoo. At di ba, Sara? Sabihin mo sa akin, harap-harapan. Kaya kong humarap sa'yo dahil meron akong video na kung saan rally, hindi nyo po sinisigaw ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ang sinisigaw ninyo? Wale. Ang mga nakapaskel sa labas, sino, mga kababayan? Iba ang kapartner mo. Yan ang totoo. Dahil sa lawahan kayo, magkakasama pa kayo nila Roque. Diba? Magkakasama pa kayo nila Robin Padilla. Wala kang bilang, Sara. Anong sabi mo? Ayaw mo maging katandem? Ano? Gusto mo si Manny Pacquiao? Hindi ka mananalo, sa totoo lang. Pag lumaban ka, lalo na sa debate, umiiwas ka nga Akala ko nun, mga kababayan, hindi kaya ayaw niyan makipagdebate kasi ayaw lang talaga. Abogado yan. Sabi ko pa dati, abogado yan, matalino yan. Kakainin kayo ng buhay niyan. Kaya pala hindi nakipagdebate, anak ka ng tinapa, mga kababayan. Yun pala magkakalat ng etchas doon sa debate. Siguro sabi ng SMNI, Madam Inday, huwag ka na makipagdebate, baka mamaya hindi ka manalo. Diba? Ma'am Gemma Ramirez, shoutout po. Ramiro Ploho, totoo naman yun, mga kababayan, hindi talaga siya mananalo.
kung ganun ang mangyayari, ani ko magay, Sanjibel, kung lumaban siya ng nakaliskisan natin ito, malamang walang kapanapanalo. Kahit siguro 1 milyon hindi makakuha to. O sige, pagbigyan na natin, meron ka ng 10 milyon. 'Di ba? Kasi may 14 million daw si Duterte. Oh, bigay na natin 'yun. Pero aabot ka ba ng 30 million? Hindi ka abot. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Ulitin ko to, na yun eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. So ganun, may agam-agam pala siya. Ayaw niyang manalo si Leni Robredo dahil ayaw niyang habulin siya. Kasi kung mga kababayan, halimbawa, hindi raw siya tumakbong vice president. Tumakbo ngayon si Leni, kalaban si PBBM. Tapos, may pag-asa daw si Leni na manalo. Baka mamaya, kahit mayor siya, hahabulin daw siya ni Leni. Bakit ka natatakot na habulin, Sara Duterte? Ibig sabihin, guilty? Guilty ka? Halak ka. Halak ka? Guilty. Guilty ang Inday. 'Di ba? Marilyn Munzarba, shoutout po from Batangas. Ay, nako! Taga Batangas ine. Yoli Binuya, shoutout. Oh. Sabi ni Jane Bilango, 14 million sir. Di ba loyalista nagpanalo sa tatay niya dahil kay Aimee nakakampi nila? Correct. Si Aimee, mga kababayan, si Aimee talaga ang sisihin natin. Si Aimee kasi ang rumenda eh, ang nagsabi, okay to. Hindi niya sinabi, dilawan pala. 'Di ba? Tauhan pala ni Cory. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... Oh, kita nyo na? Mga kababayan, alam na natin. Lumalabas sa bibig rin niya ng galing na ayaw niya manalo si Leni Robredo, baka daw siyang habulin. Kaya nag-vice president ang gaga. At dahil syempre, alam nila, mga kababayan, kaya na lang hawakan sa liig si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang, yung weak leader na sinasabi nila, yun ang sumusuwag sa kanila. Ay! Oh, di ba? Oh, user, abuser. So, bakit sabihin mo na nagsisisi ka na ipinaboto mo si Pangulong Bongbong Marcos? Wala naman bilang ang kingdom. Kaya nga yung kingdom, sila yung parang aso susunod-sunod kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinukompetensya pa yung mga vlogger. Anak ka ng tina pa, mga kababayan. Halak. Biruin mo, pinalalayas kami. Tututukan kami, papatungan ka ng camera sa ulo, tututukan ka ng camera dyan po sa balikat nyo. Oh, di ba? So kayo ang yung KOJC ang talagang sumusunod. Sila ang parang asong ulol. Ang liwanag dito ng sinasabi ni Sara Duterte, mga kababayan, no? Wala kang karapatan, Sara, na magsabi ng ganito. Dahil hindi ikaw ang nagpanalo kay Pangulo. 'Di ba? Oh? Ilan ba ang bilang ng Kingdom of Jesus Christ? Sabi nila may 8 million? May 10 million? Baka may 8 million. Sabi nila, pupunta sila sa Malacanang kasama ng 8 million. Aba, nag-research ako, mukhang 8 million lang. Walang tumatawid eh. Naunahan pa kayo ni General Torre. Sabi niyo, hindi na namin naantayin si Torre. Mauna na kami sa Malacanang. Siya lang patunay nun. Wala talaga kayo. Diba? Sabi ni Ray Rapol, ano, bata? May pabata na? Ano yun, Ray Rapol? Diba? Mga kababayan? So, yan maliwanag po na talagang isa sa mga dahilan ni Sara Duterte ay hindi makapasok itong si Leni Robredo. Natatakot siyang habulin. Sabi niya, kung ito nga, hinahabol-habol ako eh. Mas lalo na kaya kung yun ang nanalo at hindi ako vice president. Hahabulin ako nun kahit mayor ako.
Bakit ka natatakot? Nahahabulin ka. So guilty ka? Diba? Sabi ni Cecil Adla, tama ba? Malabo talaga tong ano ko eh. Hindi dahil sa salamin, malabo tong isang monitor ko. Nakakatakot maging presidente itong si Fiona. Mukhang purong paghihiganti lang ang gagawin niya. Correct. Diba? Sabi ni Chef Mike, 8 million na sibuyas. Inaantay ko nga, sabi ko, hindi nyo na kailangan magbayad ng mga vlogger. Kasi mga bayaran lang naman yung mga vlogger nyo. Ako na, 24/7. Doon na ako, mga kababayan, kahit wala ligo. Ako na magko-cover sa kanila. Diba? Diyos mio, Marimar, Sara. Ang lakas mo magsalita na sana hindi mo hinikayat ang kingdom na iboto si Pangulong Bongbong Marcos. Sa totoo lang, ginamit nyo lang si Pangulong Bongbong Marcos. Mga user and abuser. Kumita na kayo ng pera. Sapat na yan sigurado. Mga kababayan, 220 million. Samantalang ang kinikita nyo lang dati sa platform nyo ay wala pa atang 30 million kada taon. May franchise pa kayo niyan ha. Pero yung kita nyo sa 2022-2021, platform lang yon. YouTube lang yon. Sabi ni Sam, ngayon pa lang ako humihingi ng tawad sa mga kakampings at aamin ako, mas magaling ng dihamak si Lenny at hindi pa siya corrupt nung siya ang BP. Well, sa ngayon, mas gusto ko na si Lenny. Diba? Kasi kinakatakutan pala ni Sara, ni Sara Duterte. Biruin nyo yung sabi nila mga kababayan na hadukin, na itong si Lenny ay lutang. Mas lutang pa pala itong si Sara Duterte. Biruin mo, sabi mo lutang. Bakit natatakot ka sa isang lutang? Kaparehas mo ring abogado. Kung takot ka doon, mas lutang ka. Sabi ni April, sana hindi ka na lang nakitandem kay PBBM para hindi ka nanalo. Correct. Naniniwala ako dyan. Sabi ni Mama Leia Rosete, nagmumura na, kinada amin. Si Aida Miguel, sabi niya, Duterte, ganun daw. Mikey Gracie, SMNI sumikat lang dahil igines nila si PBBM. Correct. Mga kababayan, ang laki po ng kinita nila nung panahon. Alam ko yan eh. Nandun ako sa Congress nung iniimbestigahan ng SMNI. Marcos Youth, shoutout sa'yo. Okay, lipat tayo next topic mga kababayan.